What's up guys? Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back ulit sa channel natin. Again, ang inyong lingkod, Agapito of Gaptivity. So, ayun nga guys, dahil itong mga nakaraang araw nag-uulan. Kahit nung last week pa actually. So, dahil nga sa pag-ulan na yon, lumalamig din yung klima na meron sa mga tab ko na to. And naisip ko na yun na lang yung gawing topic for today's episode. Ano nga ba yung epekto ng malamig na klima sa mga alaga natin at sa routine ng isang fish keeper? At syempre, bago natin simulan yung topic natin, gusto ko lang sabihin na disclaimer ulit, hindi po ako expert at lahat ng makikita at maririnig niyo for today's episode is based lang sa actual experiences ko. At syempre, magbibigay na rin ako ng insights ko about sa mga ganitong klaseng senaryo. So with that being said, let's start! Ito guys, yung strain sample na gagamitin ko for today. Ito nga pala yung female ko ng metal snake skin, violet tail. Yung kapartner niya na male, sad to say, wala na. Nung last 2 days yun, nung nag-uulan, mukhang yun yung unang tinamaan ng sakit na namlay. Tapos pagising ko nung kinabukasan, wala na. Ang ginawa ko, nilipat ko tong female ng ibang lagayan, then yung dati nilang pinaglalagyan, pinalitan ko muna ng tubig, then in-stock ko muna. Yun nga lang, kinabukasan naman, ito na yung naging condition niya. Yan. So, kung ma-observe nyo guys na magmula dun sa head, papunta doon sa tail, papayat or papanipis yung hugis ng katawan niya. At ito nga yung closest na view. Yan, kung makikita nyo guys, yung belly niya medyo lumiit. Hopefully wag maapektuhan yung pinaka tummy at yung belly part, no? Kasi yun nga, delikado din pag naapektuhan yung gravid spot. Baka magkaroon ng problema sa breeding na ayaw din naman nating mangyari, no? Actually guys, itong ganitong condition is hindi na talaga maganda para sa mga alaga natin. Kung ma-observe nyo na meron kayong isda na ganito na yung condition, mas maganda guys na matutukan nyo na para hindi na lumala pa. Ito naman guys, yung female ko ng Tiger Galaxy Blue Tail. Ito guys is preggy na talaga to. Sa estimate ko, posible itong mag-drop itong weekend. Yun nga lang, aalis kasi kami, uwi kami ng province nitong Friday, and hopefully Monday makabalik kami. So yun yung estimated ko na day na magda-drop tong female ko na to ng Tiger Galaxy Blue Tail. Actually guys, naka-crossbreed na tong female ko na to sa male na metal snake skin, black tail naman. So, papakita ako sa inyo. Then, kung titignan nyo nga guys, as to compare dun sa female one natin kanina, which is yung violet tail na female, mas maayos guys yung condition niya. Mas nakaka-spread yung fins niya, mas bilugan yung katawan niya, and mapapansin nyo naman guys sa paglangoy kung may iniinda talaga yung alaga nyo or wala. Ngayon guys, pag-usapan naman natin kung bakit kahit ngayong taglamig na marami pa rin namamatay sa mga alaga natin. So, isa sa mga reason na nga dito yung pagpalit ng klima mula sa tag-init hanggang sa pagtaglamig. Ngayon guys, kapag lumamig ang klima, maapektuhan naman ito yung temperatura ng tubig na nasa mga tub at aquarium natin. Especially kapag naka-outdoor setup kayo. Okay? So, bakit nga ba nagiging mahirap para sa mga alaga natin yung lamig? So, yung reason na nakikita ko dito guys is dahil sa lamig, tumitigas guys yung body muscles nila na nagre-resulta naman sa pagbagal ng kilos nila.
dahil nga yung temperatura sa katawan nila ay unti-unting bumababa dahil sa lamig. Kaya yung enerhiya na meron sila nababawasan din at nalilimitahan nun yung pagkilos nila. So yung ganitong condition guys is hindi naman nalalayo sa mga tao, dahil kung mapapansin nyo, no, kapag taglamig, nakakatamad kumilos, ang baba ng energy natin, mas gusto natin matulog, magpahinga, ayaw nating maggagalaw. So kinaibahan lang tayo kasi kaya nating humanap ng sarili nating paraan kung paano natin malalabanan yung lamig. Hindi katulad sa kanila dahil maliit yung katawan nila, mas nagiging mahirap sa kanila yung ganong sitwasyon. At kapag nagpatuloy nga yun, may posibilidad na mas stress lang sila at bumigay yung katawan nila. Isang rason pa sa nakikita ko ay yung pagkain na binibigay natin. So mapapellets man yan, stored food or live foods, kapag hindi na nila yan napapansin guys, ibig sabihin wala sila sa kondisyon. Okay, nakaka-apekto na yung temperatura sa kanila. So yung nilagay nating pagkain, kailangan ma-observe din natin yun, dahil pag nag-lapse yun or napanis yun dun sa tub or aquarium, again, magkokos lang yun ng ammonia, dahilan maka-apekto dun sa oxygen ng tub nila at mahirapan silang huminga dahil nga yung tubig na kasalukuyang ginagalawan nila ay makakasama na sa kanila at magre-resulta pa yun sa posible nilang pagkamatay. So, bigay ko lang yung insights ko guys about sa ganitong klaseng senaryo. Kung magpapakain nga kayo at ganito yung klima, malamig, better i-observe din natin yung dami ng mga binibigay nating pagkain. Siguraduhin lang natin na talagang nauubos nila yon para maiwasan natin yung agarang pagdumi ng tubig na ginagalawan nila. At the same time, ma-maintain din natin yung linis nun na still makakabuti pa rin sa kanila. At yung panghuli, yung routine o yung oras na nilalaan natin sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. Okay? So, kinakailangan natin mag-adjust lang tayo. As long as na-monitor natin yung mga alaga natin, I'm pretty sure walang magiging problema yan. So, yung gaya nga ng mga na-share ko kanina guys, I think yun yung mga reason kung bakit nagkaroon ng sakit itong female ko ng snakeskin violet tail. So, hanggat maaari, syempre sisikapin ko pa rin na ma-maintain yung health niya at manumbalik siya sa magandang kondisyon. Alam naman natin na hindi biro yung mga pinagdadaanan ng mga fish keepers natin dyan, especially dun sa mga alaga rin natin. Pero ano naman mangyari pag sumikapan lang natin na magawa at mabigay kung ano yung dapat para sa mga alaga natin. At yun guys, dito muna natin tatapusin yung topic natin for today. Pero syempre, bago natin tapusin tong episode na to, isang shoutout muna sa mga bago nating viewers dyan at subscribers. Maraming salamat sa lahat sa mga nagko-comment at nagbibigay ng appreciation sa mga nagawa kong content. Ayan, maraming salamat sa lahat. Gasolina po yan. Lagi kong tatandaan na sisikapin kong mag-improve pa dahil sa mga binibigay nyo suporta sa akin. Shoutout din syempre sa aking kaibigan, kay Jervin Naris. Sa mga gustong umorder pala ng mga legit shoes, pang-forma, pang-sports, message nyo lang guys at i-follow nyo yung page nila, Kickster. Okay? And sa mga naghahanap naman ng outdoor activities, kindly follow lang guys, Climate PH, or message nyo lang Ramon Parica. So yun, if you think guys na nakatulong ng malaki sa inyo itong topic natin for today, just like, share, comment, and subscribe lang sa channel natin para mas maging updated pa kayo sa mga susunod nating uploads. Once again, this is Agapito of Gaptivity. More activity to come. Thank you.